paki-subscribe na rin ha, kung bago ka pa lang ditong nanonood dito sa Donmar TV. Subscribe para updated kayo lagi sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? President Ferdinand R. Marcos Jr. denied claims of blank items in the 2025 General Appropriations Act, or GAA, stating he thoroughly reviewed the entire budget. He emphasized that no blank items exist, as such things are not allowed. Executive Secretary Lucas Bersamin also rejected the allegations, clarifying the executive branch had no involvement in the reported issue. The president reassured the public that his office carefully oversees even the finer details of governance. Ilan linggo na po nating pinag-uusapan, mahigit isang linggo na to be exact, magdadalawang linggo na actually nating pinag-uusapan etong issue ng budget, mga bossing. Ilang buwan na, ilang linggo na pala, hindi buwan. Alos magdadalawang linggo na, mga boss. At hindi pa rin nagtatanda etong mga kumag na ito. Hindi pa rin nagtanda si Bongbong, hindi pa rin nagtanda si itong mga congressman, at hindi pa rin nagtatanda etong mga senador. Makikita nyo ngayon dyan sa ating screen. Sinabi netong isang senador na to na puro tulog. Alam nyo ba na itong senador na to, di umano. Noong panahon niya, nuknukan din to ng galing mag-magic. Napakagaling daw mag-magic nito, mga bossing, mga proyekto daw nito sa kanyang probinsya dyan sa may Negros Occidental. Kasi Negros Occidental, ano ba nandiyan dyan? Nandiyan dyan ang Iloilo, Bacolod, ayan. So alam naman natin na itong mga mokong na ito, mga taga Iloilo ito. Oo, mga bossing. At ito daw, mamang ito, ay napakano nito. Napakadami daw nitong mga proyekto na hindi mo maipaliwanag. Ang lalaki pa ng mga budget ng mga proyekto nito na hindi mo maipaliwanag. Balita ko, meron pa nga to isang flyover na pinagawa tulay na pinagawa na putang ina. Hindi napakinabangan dahil bengkong-bengkong. Putang ina yung tulay, di mo alam kung kahit tao yata ang damaan doon, baka gumuho yung hinayupak na tulay na yun. According to yung mga dating balita, etong mokong na to ang may kasalanan. Again masasabi din ng itong si Drilon ang isa sa mga pinakakurakong. Pinakakurakong isa, hindi natin sinabi pinakakurakong. Isa sa mga pinaka-questionable ang karakter pagdating sa Senado. Pagdating po, mga bossing, sa pagdating sa budget, okay? Isa itong si Porky. Si Porky Drilon, talagang yan, reputasyon yan matindi. Pantakin mo according to him, according to him, Bongbong Marcos, makinig ka, kayong mga kongresista, lalo na kayong mga dilawang mga buwaka ng ina ninyo, makinig kayo At kayong mga senador na mga walang kwenta, makinig kayo According to Drilon, 2025 budget is the most corrupt I've seen in 24 years. This is coming from a person na may reputation ng corruption. This is coming from a person na naka-link sa mga dilawang tae kay Pinoy, na isa ring administrasyon na walang nagawa sa mundo. Itong mamang ito. At itong mamang ito, ang tono nito actually, medyo may naging loyalista na nga yata ito Kasi naging tagapagtanggol na rin to ng administrasyon. At alam naman natin na yung Jed Mabilog na kamakailan lang ay binigyan ng presidential clemency, executive clemency nito ni Bongbong Marcos ay kamag-anak nito. Pero hindi kayang gamutin nun. Ganon katindi, ganon kakurakot yung 2025 budget, to the point na may utang na loob na itong pamilya na to dahil dun sa executive clemency na ibinigay dun sa kanyang pamangkin, pinsan, kung sino man yan. Tapos, dati po itong
dati po ito binabansagang patulog-tulog lang dyan sa Senado at lintik din daw magkamalto ng kayamanan, mga bossing. So kumbaga parang si Lupin III na isang magnanakaw ay sasabihin pang mas magnanakaw pa sa kanya etong pinapatungkulan niya. Halimbawa, si Jay Guevara, ako si Lupin III. Ako yung isang sa pinakamagaling magnakaw sa buong mundo. Pero sinasabi ko na si Jay, grabe, lintik, ang tigas ng muka, magnanakaw talaga. Imagine, ang isang magnanakaw, binabansagan niyang magnanakaw yung kapwa niya magnanakaw, ikaw na yung pinakamagaling magnakaw. Ibig sabihin, kung ako si Lupin, si Jay Guevara, yung isa nabihan kong ang galing magnakaw, ibig sabihin, mas magnanakaw pa kaysa sa akin si Jay Guevara. Kung ako ang pinakamagaling magnakaw sa buong mundo, then si Jay Guevara siguro yung pinakamagaling magnakaw sa buong universe. Ganon yung klasifikasyon nun, mga bossing. Crucial po ito mga bossing ha. Etong sinabi ni Drilon na ang 2025 budget is the most corrupt I've seen in 24 years. Imagine ha, I've seen. Ang tagal na nitong naging senador. Mantakin mo in 24 years, etong budget ni Bongbong Marcos ang pinakakupal. Itong budget ni Bongbong Marcos yung pinakabrutal. Itong budget ni Bongbong Marcos ng 2025 ang pinaka-animal, pinakahayop, pinakasatanas, pinakademonyo sa 24 years ni Drilon. Sa 24 years ni Drilon na naging senador siya. Imagine. Grabe yun. Isa tong matinding statement. And then, bakit ko ba binibigyan mo pa Boss Dada ng bilang yung sinasabi ni Drilon, wala namang kwenta. Ayun na nga. Imagine mo isang walang kwentang tao na nababansagan na magnanakaw ay nagsasabi na ito na yung pinakatarantado. So parang tila mo, nagsisisi pa to si Drilon na putang ina, sana ngayon ako naging senador. Kasi kung ngayon ako naging senador, nung panahon ko, mantakin mo 24 years ha, mantakin mo yung 24 years, ako'y nasa gobyerno, putang ina lang ako nakakita ng ganito katalamak ang pagnanakaw harap-harapan kahit maliwanag ang araw at ang buwan. Kung ngayon ako naging senador, sigurado mas mayaman ako. Kung siya naging senador, mas mayaman daw siya, mga bossing. Parang gano'n ang pinalalabas niya eh. Sabi ko nga sa inyo po tayo na nakita ko, tatawa ako ng tawa. Sobrang tawang-tawa ako, mga bossing, kasi putya, Drilon na to eh. Galit na sa mga Duterte ito. Dilawang tae na ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na putang ina, magnanakaw na kami, pero mas magnanakaw pa pala sa amin, animal na yan. So talagang binabansagan niya itong administrasyon ni Bongbong Marcos na putang ina, pinaka-corrupt. Imagine na pinaka-corrupt. Ito si Drilon, parang tong Rita Hontiveros, para tong Leila de Lima, para tong mga hardcore na dilawan na putang ina, walang magandang ginawa si Duterte sa kanila, pero nakakita itong si ng katotohanan. Nabulag pansamantala. Actually hindi, bulag to eh. Nakakita pansamantala itong si Drilon at sinasabi niyang yung budget daw ni Bongbong Marcos yung pinaka-corrupt sa buong buhay niya, sa nakita niya sa politika. Putang ina, Marcos, maiya ka naman. Binabansagan kayo mga kurakot nung isa ring kurakot. At ang matindi nito, 24 years ng kurakot to, putang ina ninyo, 3 taon pa lang kayo na ang nakakuha ng pinakamatindi. Kayo na nakakuha ng kumbaga sa WWF, yung belt ng champion ng pinakamagnanakaw sa tanang buhay ng mga politiko dito sa bayan natin Pilipinas, mga hayop kayo. Di ba? Utang ina, hindi ka ba naman matatawa niyan? So eto mga bossing sabi ko nga sa inyo, ang tagal-tagal na natin pinag-uusapan. Eto pa yung isang utang ina. Si Tito Soto naman, walang Diyo na yan. Sinabihan naman itong si Kimbo, na putang ina mo Kimbo, kung ano-ano sinagsasabi mo, tarantada ka. Sa tagal ko ng Senate, naging senador din. Naging Senate President pa ako. Putang ina, wala pa akong nakitang congresswoman na kasing tanga mo.
Bakit? Putang ina. Samantakin mo, inamin mo na blanco yung committee report at sinabi mo na walang ano yun, na walang problema yun, walang marinon, walang unconstitutional doon. Technical staff lang yung magko-correct ng mga typographical errors dyan, etc. etc. Pero pumunta yan sa presidente ng merong nang hindi na yan blanco, anak ng tinapa. Yun na nga ang problema natin, Kimbo. Putang ina. Yun ang problema nating malaki dito, animal ka, isa ka pa rin eh. Ang problema natin malaki dito, Kimbo, putang ina yan. Ito ngang mga blanco na ito, according dito kay Senator Soto at according na din doon sa interview natin kay Ungab. Oy, panoorin niyo yung interview natin kay Ungab ha. Napakatindi nun, exclusive yun. Talagang mainit na mainit pa. Tayo pa lang ang humihingi ng opinion sa kanya patungkol dyan sa sinabi nito ni Kim Burat. Kaya kailangan panoorin ninyo yan. Okay, one-on-one interview yan with Kong Ungab. Inunahan ko si Presidente Duterte na ma-interview si Ungab. But anyways, mga bossing, sinasabi dito ni Tito Soto ha. This is coming from a Taiman, kumbaga sa mga nakakulong. Taiman ang tawag nila doon sa mga matagal ng mga nakakulong eh. Yung mga pabalik-balik na sa kulungan. Ito si Tito Soto, mga bossing, ang sinabi niya, Kimbo, mali yung sinasabi mo. Mali yun, mali na kayo ay magpapasa ng isang batas na blanco. Considering yes, yung GAA kompleto, puta hindi nga yun ang pinoproblema natin. Ang pinoproblema nga dito, Kimbo, yung bicameral report na blanco-blanco. Bakit blanco? Sino ang nag-fill in the blanks doon? Ang sinasabi mo ba yung technical group ninyo ang nag-fill in the blanks doon? Alin yung fill in the blanks nila at bakit yun yung mga presyong pinaglalagay nila? Yun yung dapat yung ipaliwanag. So dito, nasukol itong si Kimbo dahil sa laki ng bibig niya, mga bossing. Mukhang kasya yung dalawang paa ko. Dahil mukhang paa naman tong babae na to, mga bossing. Ang sinasabi niya is parang umamin siya na meron talagang blanco, which is kayo nahuli. Umamin to na may blanco. Si Bongbong hindi umaamin na may blanco. Hindi naman siya kasali sa usapan, sali ng sali. Mamaya ipapakita ko sa inyo kasi nagdududa tayo eh. Binibigyan actually natin ng benefit of the doubt ito si Bongbong Marcos. Binibigyan natin si Bongbong Marcos ng benefit of the doubt. Sinasabi natin na baka hindi siya ang may utos, baka meron lang talagang kawatan sa Congress at sa Senate. Pero sa kabilang banda, nagtataka tayo bakit sila yung unang nagre-react. At nagtataka tayo bakit hindi sila nagpapaimbestiga. Klarong-klaro doon sa pag-amin netong babae na ito na merong mali doon sa pinirmahan niya. So bakit pinagpipilitan niya na yung pinirmahan niya tama? Wala naman nagsasabi na yung pinirmahan mo mali. Ang sinasabi dito, yung pinirmahan mo depektibo kasi nga yung proseso ng paggawa noong pinirmahan mo may butas, may mga blanco. Ngayon, sino ang naglagay? Sino ang nag-utos? Ikaw ba? O gawa-gawa lang to noong iilang mga tao dyan sa BICAM? Doon lalong-lalo na doon sa mga magdidesisyon upon printing na nitong pipirmahan mong batas. Kasi sabi nga nito ni Tito Soto hindi pwedeng blanco yan. Ang bill, hindi pwedeng blanco, lalong-lalo na yung batas. Ngayon, kung hindi na blanco yung batas na pipirmahan ni Bongbong Marcos, sino ang naglagay ng mga blanco doon? Ikaw ba Kimbo? Ikaw ba Grace po? Ikaw ba Zaldico? Ikaw ba Tambaloslos? O ikaw ba Escudero? O si Bongbong mismo? Sino sa inyong mga ulupong kayo ang may kasalanan dito, mga bossing? Eto, pag-usapan na natin at panoorin na natin, mga boss. Etong mga natin ngayon, etong mga ibabalita natin. Eto na ha. Before that, eto pakinggan muna natin yung yung mismong statement ni BBM patungkol sa budget. Kasi nagsalita na siya na naman at yung kanyang sagot, putangina, mali-mali na naman. O eto, natin. Yan. Diyos mio. O eto na. Pakinggan natin kung gaano kagaling itong presidente nating pinakamalupit, ha? O ayan, pakinggan natin. At kayo na po ang bahalang humusga kung gaano ba to katanga. Okay? Sige, pasok.
Tila pinambabala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng tinapay. Putang ina niyan. Alinaw ha? Ang sabi ni Presidente Duterte, may problema po tayo doon sa BICAM. Yung pinirmahan po ni Bongbong Marcos, bagamat konstitusyonal, ay depektibo. Kaya dapat po hindi po ma-implement yung batas na yon. Dahil nga batas na ang GAA mga bossing, kaya pumunta sila sa Supreme Court at ang basihan nila ng pagiging depektibo ng BICAM is yung pag-amin ni Kimbo na may mga blanco sa BICAM report na inamin din ni Castro, na inamin din ni Raul Manuel, na inamin ni Amy Marcos, na inamin po ni Bato de la Rosa, mga bossing. Ayan. Napakarami pong nagpatunay na blanco po yung BICAM report. Hindi nga GAA ang problema, pero dahil nga sa ang problema ay nagsimula sa magic ng BICAM committee, defective or depektibo po yung inyong GAA. Yun ang inirereklamo. At kapag ang isang administrasyon ay hindi pa po nakakapagpasa ng batas patungkol sa budget para sa kasalukuyang taon, meron po bang contingency plan? Meron pong contingency plan in place. Ano yung contingency plan? Kung ano yung budget nung nakaraan, yun muna yung i-implement habang hindi pa nagagawang batas etong budget. Nangyari na ba yan? Ang alam ko nangyari na yan nun eh. Ang alam ko nangyari na yan nung panahon ni Duterte. Ang dami niyang vinivito doon sa budget kasi nga ang dami niyang nakikitang mali. At naglaps na pero dinidinig pa rin at hindi pa rin pinipirmahan dahil nga marami pang mga dapat baguhin. So kapag gaganon kasi mga bossing, automatic yun. Parang ikaw, halimbawa, paano kung wala kang sweldo? So anong gagawin mo? Hindi na kayo kakain. May contingency plan ka. Ano yung contingency plan mo? Mangungutang muna ako kay kumpare. Mangungutang muna ako kay kumare. Total, na-delay lang naman pero sure na lalabas yan. Yun yung mga contingency plan. Ano pa ba? May ipon naman ako sa bangko. Kukunin ko muna yung ipon ko sa bangko para makakain ng pamilya ko. Ganon mga bossing ang isang tatay ng tahanan. Tingnan ninyo kung anong sagot nito ni Bongbong Marcos kung sakaling etong ating budget ay ideklara ng Supreme Court as defective at ipawalang bisa niya at ipaulit yung paggawa ng budget sa mga taga Kongreso at Senado. Tingnan niyo ang sagot niya. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Pero wala yung sinabi niyang shutdown, okay? Mamaya na yon, papakita natin yon. Pero sinabi niya dito, sir, sabi nung reporter, sir, papaano po yun kung mag-succeed po yung kanilang reklamo sa Supreme Court? Alam mo sagot niya, Eddie, we will shut down the government. Shut down the government? Do you have contingency plan? Yun ang tanong. Ang sabi niya, no. No contingency plan. We shut down the government. Tapos, ito na yung sinasabi niya na biglang, yun naman ang gusto nila eh. Tanga! Sinabi ba ni Duterte yun ever doon sa kanilang mga interviews, sa kanilang mga pronouncement that gusto nilang i-shut down yung gobyerno mo? Are they inciting itong mga tao na to rebel? To fight you? Ang ini-incite nila dito is tayong lahat bilang budget natin yan, magreklamo tayo. Ito yung nangyari.
kailangan humingi tayo sa kanila ng accountability at ng transparency. Alamin natin pare-pareho bakit blanco yung BICAM. Sinabi niya ba GAA? Hindi naman. Sinabi niya ba na may kasalanan ka? Hindi naman. Bakit parang may kasalanan ka? Yung mukha mo, tuyot na. Bakit parang may kasalanan ka? Bakit parang Bongbong Marcos may iniilagang ka? Tsaka bakit parang may itinatago ka? Ikaw bang pinuno nitong kabulastugan na to? Yun bang nag-fill in the blanks dyan sa BICAM? Ikaw? Kasi as far as I know, never na mention ni Presidente Duterte yung pangalan mo, lalong-lalo na yung GAA. Ang sinasabi lang nila, yung pinirmahan mo, defective. Kasi nga, yung GAA, ay hindi pala, yung BICAM report, blanco. Yun yung pinapaintindi sa'yo, BBM. Ano bang kalyo meron ka? Tapos tatanungin ka kung may contingency plan ka. Lumabas, walang contingency plan. At ang plano niya, when it happens, we shut down. Putang ina. Anong klase kang tatay ng tahanan? Na-delay yung sweldo mo. Anong gagawin mo sa pamilya mo? Hindi mo papakainin? Wala kang gagawin, as in, shutdown ng bahay na to. Wala pa akong sweldo, putang ina, isara nyo ang bintana, isara nyo ang pinto, walang lalabas. Mamatay tayo sa gutom, mga putang ina nyo. Ganun? Hindi ba dapat na-delay ang sweldo ko? Ikaw, putang ina, hindi ka naman pilay, mamalimos ka muna. Ikaw na magaling kang kumanta, kunin mo yung gitara mo, ang hilig mo naman mag-video, kay putang ina, kumanta-kanta ka muna sa palengke, tapos magdala ka ng basket. Ba sakaling ikaw naman, putay na kang asawa kita, puro ka kamaritisan, napakadaldal mo. Oh, bakit hindi mo gamitin yung kadaldalan mo, mangutang ka ron sa tindahan? Total, kachismisa mo naman lagi yung tindera ron. Utangan mo muna para may makain tayo. Hindi ba dapat ganun, meron kang gagawing paraan para makaraos kayo? Putang ina siya, hindi. No, shutdown tayo kapag nangyari yan. Putang ina, parang tinatakot niya yung mamamayan na itong ginagawa nila Duterte, ang magiging output nito, isa-shutdown yung gobyerno natin. Shutdown, as in shutdown. Yun sinabi niya So, ba't ganun, Bongbong? Ang punto rito, if ever, ito Bongbong, ganito ka kagunggong ganito ka katanga If ever na ito ay mapapatunayan na at sasabihin ng Supreme Court na depektibo ito at ipapawalang bisa niya ito, sila ay pinakakataas-taasang hukuman na may parehas na kapangyarihan ng opisina natin bilang executive. Pag sinabi nila na depektibo yan, putang ina, kailangan imbestigahan natin. Alamin natin kung sino sa Congress at sa Senate yung may kasalanan kung bakit putang ina depektibo tong pinapirmahan nila sa akin. Dapat ganun, Bongbong, ikaw mismo ang magli-lead ng investigation considering putay na ikaw ang head of state at niloko ka noong BICAM unless putang ina may alam ka. Unless ikaw nag-utos sa kanila. Unless ikaw talaga ang leader netong money heist na ito, itong budget heist na ito. Kaya ka ganyan sumagot. Kasi kung ako hindi ko kasalanan at wala akong alam talaga dyan, unang-una kong gagawin, putang ina, hindi ako papayag, niloloko nyo taong bayan. Pera ng taong bayan yan, tapos putang ina, niloloko nyo yung mga pinapipirmahan nyo sa akin. Ganun dapat ang una kong gagawin, pero hindi. Iba ang trip neto ni Bongbong. Putang ina, bad trip. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Hindi dinidestabilize yung gobyerno. Kaya sila nagsumbong sa Supreme Court para yung corruption, putang ina, yung corruption, mahinto. Mahinto yung corruption kasi according to, ito ay papakita ko sa inyo, according to Drilon, yan daw po ang pinaka-corrupt na budget na nakita niya sa buong tanang buhay niya. So para matigil yung corruption na 2025 budget, dahil minagic nga yan, kaya sila humihingi ng saklolo sa Supreme Court, ihinto po ninyo yung batas na pinirmahan para
maimbestigahan po natin sino po talaga yung kawatan, sino yung nagano dyan. Kasi mahirap po yan na yung budget na pinirma ng presidente natin, magic. Hindi naintindihan ni Bongbong Marcos talaga, ang kupad ng utak mo talaga. Para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dating... Eto na yon, yung tinanong. Meron ka bang contingency plan kapag nangyari itong kinatigan na Supreme Court? Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Maynard tells me that hindi yan ang tanong kanina. Tong TV5 po tayo na nyo, chinachap-chap nyo yung interview ni Bongbong, ha? Hindi nyo nilalagay dito yung totoong sinabi niya na shut down, ha? Sinabi niya yun. We will shut down the government. We do not have a contingency plan. Puta, kaya naman pala. Wala siyang contingency plan, mga bossing. Wala siyang plan B. Plan A lang. Kaya naman pala, pag bumabagyo, putang ina, wala siyang plano. Kasi ultimong dito sa issue na to, wala siyang contingency plan. Wala siyang plan. Ako, pag nagplano ako, may plan A, main plan, may plan B, plan C, plan D. If ever na talagang magkakomplikasyon, may plan E pa ako. Pero ito, Presidente ng Bayang Pilipinas, ang buhay natin at pang-araw-araw ay nakasalalay sa kanya, wala siyang plano. Inamin niya yun. I have no contingency plan. I will shut down this Tangina, antindi. we are on a solid footing in terms of constitutionality. Bongbong kasi naman, putang ina kasi. Ayan lang sinasabi ko sa hindi ka nakikinig eh. Kung ano putak, lagi kasi kayong ewan eh. Lagi kayong lutang eh. Constitutional po yung pagpirma nyo sa GAA, trabaho nyo po yun bilang presidente. At tinignan nyo po yung 4,000 plus kanyo, 4,000 plus na pages kanyo, chinek ninyo, wala kayo kamong nakita doon na blanco. Wala ngang problema doon, Bongbong Marcos. Ang problema po yung GAA kung saan nanggaling yung inyong mali. Yung BICAM report kung saan nanggaling yung inyong GAA, yun po yung mali. Therefore, yung pinirmahan nyo ay depektibo. Hindi ikaw ang may kasalanan nun kasi kahit bali-baligtarin mo yung GAA, wala ngang blanco ron. So yes, constitutional yon. Kaya lang depektibo yung sistema, proseso na ginamit doon sa budget na pinirmahan mo at yun po ang inirereklamo ng grupo ni Duterte. Hindi ikaw, hindi yung opisina mo, kung hindi yung pinirmahan mo. And yes, sir, tinigtigan mo isa-isa, may walang blanco doon. No doubt. Wala kang ang pagkukulang, pero bakit kahul ka ng kahul? Bakit ka pa sumasagot? Hindi na nga kailangang ipaliwanag on your end. Actually, ang dapat nyo lang gawin is kausapin itong Congress and Senate, alamin, imbestigahan kung sino ang nag-fill in the blanks unless ikaw ang pinuno talaga niyan. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Hindi mo alam why they bothered to. Tangina, ang linaw-linaw nung kanilang petisyon, nung kanilang prayers. Ang linaw-linaw ng paliwanag. Blanco ang GAA, mali. Blanco ang BICAM report na pinirmahan nila at hindi nila alam sino nag-fill in the blanks at hindi nila alam saan nagka-fill in the blanks. Yun po, sir, ang problema. Hindi nga yung budget mo. Pinakakansila lang nila yung batas na pinirma kasi pinirmahan mo na yun, batas na yun, kaya nga sila tumakbo na sa Supreme Court. Kasi ang batas yung GAA. Yun pong BICAM report, hindi pa po yun batas.
Okay, hindi pa yun batas. Kaya hindi nila pwedeng ireklamo yun sa GAA. Pero on the basis of what happened sa BICAM, kaya po nila pinapa-cancel yung GAA of 2025. And being the President of the Philippines, dapat meron kang contingency plan doon. Bilang leader, kailangan meron kang plan B, plan C, plan D, plan E. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. Dagdag pa ng Pangulo, wala ngang blankong item sa 2025 national budget. Tangina, paulit-ulit si Bongbong. Tanga talaga, no? Wala daw blanco. Wala talaga. Hindi nga yun ang issue. Wala ngang blanco, Bongbong. Putang ina, gaano ba kakapal yung bungo mo para hindi mo maintindihan to? Hindi ikaw ang problema, BICAM. Wala talagang blanco sa pinirmahan mo. Kasi nga, yung blanco sa BICAM, minagic na nila, kaya nagkaroon na ng numero nung pinirmahan mo. Ano ba naman to si Bongbong, presidente ng Pilipinas, hindi marunong umintindi? Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in part... Ang yabang-yabang pa nito, ni-review daw niya, inanalyze daw niya, 4,200 plus na pages. Wala daw siyang nakitang blanco. Ni-review mo, inanalyze mo, ba't nagre-reklamo si Remulla na yung budget niya mali? Ito yung pinagkasunduan nyo, yung pinirmahan mo, mali. So pinagmamalaki mo na chinek mo yung 4,000 pero hindi mo na check na mali yung budget na allocated para kay Remulla sa DILG. Tangina, conflicting yung sinasabi mo sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Binisto ka na ni Remulla. Ang pangako nyo ganito, ang ibinigay nyo mas maliit, mas mababa. At saka dapat, isa pang ipaliwanag mo, BBM. Yung sa opisina mo na 5 billion na dinagdag, okay yon kasi meron tayong ASEAN Summit yata ngayon taon. Pero dapat yung 100% increase ng Congress, putang ina, chinek mo pala yung 4,000 na pages. Sana nakita mo na nadagdagan ng 100% yung budget ng Congress from the original request ng budget. Ba't wala kang doon? Bakit wala kang make tungkol doon? Paano mo sasagutin yun na pinirmahan mo, inapprove mo yung isang bagay na putang ina, dapat kino-question mo, wait. Bakit nadagdag 16 billion lang yung nire-request nyo? Bakit naging 30 plus billion na tong budget nyo sa after ng BICAM? Anong gagawin nyo rito sa additional? Dalawang Congress ba yung pamumunuan nyo? Dapat yun ang kasi sabi mo, chinek mo 4,000. Nauhuli ka sa kasinungalingan mo Chine-check mo pero hindi mo na check na may corruption. Na nadagdagan yung budget ng Senate ng 1 billion, nadagdagan yung Congress ng 17 billion. More than 100% yung nadagdag sa budget nila. Paano mo ngayon sasagutin yun? Kung ako nandyan, sir, wait. You did check 4,000 pages? Did you check the budget of Congress? Why did it double? From the request to the law that you signed, bakit na doble? Yun ang dapat mong sagutin, BBM, dahil mong pinagsasasabi. Parts vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Tuwan-tuwa ka pa sa kabubuan mo, mga abogado yung kausap. Punta mo walang tumatawa sa'yo. It is not a joke, Bongbong. Na these lawyers that you are talking to, dyan sa yata yan IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ito mga kinakausap mo, matalino to, mas matalino sa ito. Di mo mabobola to. Alam nila, yung bicameral report, yun ang may problema, hindi yung GAA, hindi yung pinirmahan mo. Sinabi mo pa yan dyan, di ka nahihiya, puros mga abogado yan. Kinyan pagdating sa mga detalye. The issue is the BICAM report, not the GAA. Kahit tumambling-tumbling ka, yes, walang blanco sa GAA, pero may questionable sa GAA na pinirmahan mo. Ano yun? Dumoble yung budget ng Congress. Putang ina, ba't ka pumayag? Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriation. Binasa niya yung 4,000, nakita niya na yung dumoble budget ng Congress, di siya umimik. Nakita niya na nakulang yung budget ng mga ahensya ng gobyerno mula dun sa mga ipinangako niya. So, hindi rin siya umimik. Anong klaseng checking yan, Bongbong? Hindi porket tiningnan mo, chinek mo, pinagsasasabi mo, kung chinek mo talaga yan na bisto mo na corrupt itong budget na to. Sino may sabi na corrupt? Ayan kalinaw-linaw. Alyado nyo yan ngayon.
sa buong buhay daw niya. Sabi nila, corrupt din daw to. Mantakin mo, ang isang corrupt na tao nagsasabi na ito yung pinaka-corrupt. Putang ina, ganun kayo ka-demonyo. Act, pero hindi niya raw makita ang tinutukoy na blank items. I'm convinced that Tanga talaga, no? they simply do not exist because it is not allowed to exist. Putang ina. Mantakin mo, ang dahil mong kausap na abogado, binobola mo, tinotalk shit mo. Alam nila yun. And Duterte highlighted that. Walang problema sa GAA. Even yung aking interview kay Ungab, sinasabi niya, the problem is with the BICAM. At tinanong ko si Ungab, Sir, did it happen during your time when you were the appropriations chief noong panahon ni Pinoy and panahon ni Duterte? Sabi niya, never. It did not happen during my time. Ngayon lang. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling. Nakita mo yung mga mukha ng justices, Bongbong, puta, alam nila. Even the Makati Business Club nagrereklamo na sa inyo. Pumondo sa inyo yan, MBC, nagrereklamo na kasi kayo na lang daw yumayaman. Pucha, delikado kayo talaga. Konti na lang. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil sa umano'y blankong items. Nagbabalita mula sa O, di ba? Putang ina kasi itong TV5, isa ring mokong ito eh. Pero gusto kong ipakita sa inyo, mga bossing. Ayan, gusto ko ipakita sa inyo, mga bossing, yung yung interview niya dyan sa TV5 na sinabi niya yung shutdown. Ito para lang makita nyo. Ayan, mga bossing, ha? Tingnan nyo maigi, pakinggan ninyo at intindihin nyo sinasabi ng gunggong na presidente nyo. Sir, on budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa pinay lang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that's Again, unconstitutional yung gago rin kasi talaga tong putang inang mga media na to. Bobo din talaga eh. Bobo talaga tong mga media. Bakit? Dapat ang tanong, kasi dyan na nila, putang ina, nilambat ka na nila noon, BBM eh. Nilambat ka na nila noon. Sabi nila, ano masasabi mo? Sabi ni Duterte, may blanco daw yung GAA. Diba? Nagalit kay kagad. Fake news, fake news, fake news. Ganun kayo kagad. Nilambat ka na, putang ina, nalambat ka na naman. Ikaw yung isda na nahuli, pinakawalan na, dahil napakapangit, putang ina, pumasok ka na naman sa lambat. Inutil ka talaga. Ang tanong nitong reporter, Sir, mayroon pong final na petisyon sa Supreme Court na sinasabing depektibo daw po yung GAA. Anong sasagot mo? Ay maganda nga, 'di ba? Kung ako 'yun, ay maganda nga na maihasampa ito sa korte para malaman natin from the court, sila kasi yung expert sa batas, kung talaga bang unconstitutional etong GAA. Again, yung pinirmahan ko kompleto. Ngayon, ang sinasabi nila Duterte at nila Vic Rodriguez, yung BICAM report ang may problema. Kaya gusto ko rin malaman from our senators and Congress, ginawa nyo ba yung binibintang sa inyo? Kasi kung ginawa nyo yung binibintang sa inyo, putay na, dapat talaga magka-leche-leche kayo. Pero kung hindi, abay dapat ipaliwanag nyo yan para hindi nagkakaroon ng gulo. Kasi ako gusto ko rin malaman kung depektibo ba talaga yung pinirmahan ko o hindi. Unless nga ikaw yung doon, pinuno nila. Unless ikaw talaga yung kriminal doon at nag-utos sa kanila para pirmahan nila yung kahit blanco. Kasi sinasagot mo yung hindi ka naman dapat sumagot. Diba? Anong tanong sa'yo? Depektibo daw yung GAA. Bakit depektibo? Dahil sa BICAM? Well, gusto ko ring malaman. Maganda yung pagpa-file nila ng kaso. Para at least kung halimbawa, malaman natin unconstitutional to, di good. Good. Okay tayo. Plan B tayo. Ganun. Plan B tayo. Makikipagtulungan tayo kala Duterte kung ano yung pwede natin gawin. Putsangin na. At saka itong mga congressman, mga senador na gumawa ng magic, putangin na nitong mga to.
hahabulin natin lahat yan. Di ba dapat ganun? Hindi. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Ayun, again they bothered to file that kasi po pera namin yan. Pera ng taong bayan yan. Pera ng mga Pilipino yan. That's why they bothered to file it. Nanakawin yung pera ng taong bayan eh. Minamagic yung pera ng taong bayan. Kaya po nila final. Yun po malinaw. Hindi yan dahil kupal ka, wala kang silbi, hindi yun ganun. Pero dahil pera ito ng mga Pilipino. Yun po yun, sir. Walang politika dito. Pera to ng mga Pilipino. Gustong nakawin. Kaya nila pinaihinto yung budget na yan dahil depektibo. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. Meron ba tayong contingency? No. Wala siyang contingency, boss. Wala siyang contingency. So, ano lang siya? A or B lang. A or B. Successful or not successful. Yun lang siya. So what are you gonna do if it's successful? Then meron na tayo doon. Yun yung plan A. Kung hindi successful, wala talaga. Yung plan A pa rin. Puta, hindi nga pwede. So ang gulo-gulo mo talaga, Bongbong. Wala ka talagang plano para sa bayang Pilipinas. Mantakin mo, these are all possibilities. This being the leader of this country, you should be open to all possibilities. Alam mo yan. Bilang isang matagal nang nasa gobyerno, dapat meron kang contingency plan. Putang ina, wala kayong plano para sa bayang Pilipinas kapag dating ng mga ganitong mga unforeseen circumstances. Bakit pa kayo nandyan? Wag na kayong tumakbo sa susunod, sir. Mga anak mo, sabihin mo, yung yaman ninyo, anuhin nyo na lang. I-enjoy nyo na lang yung yaman nyo. We shut down everything. We shut down everything. That's the plan. If the Duterte succeeds, the plan is to shut down everything. So kung hindi dumating yung sweldo on time, patay kuryente, patay tubig, sara pinto, walang lalabas. Antayin natin na dumating yan, yung sweldo. Paano kung next year pa dumating? Putang ina, basta, we shut down. Shut down tayo. Wala. Yun ang sagot niya. Putay na diktador, di ba? I guess that's what they want. They want the government to cease. Tanginan yan. Walang sinabi si Duterte to shut down. Ang sinabi ni Duterte, let us investigate the corruption. Walang verbatim, walang lumabas na shutdown sa bibig nila. Sa'yo lang may lumabas na shutdown, Bongbong, dahil putang ina yung utak mo siguro nagsa-shutdown na sa dami ng problemang kinakaharap ng gobyerno mo. Cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Patay tayo dyan. Destabilization na ginagawa, mga bossing.